Kausapin po natin this time, partner, buti na lang preno natin bago doon sa kanyang mga activities si Presidential Communications Office, Yusek, Attorney Claire Castro. Yusek, magandang umaga po, Doris at Robert. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Good morning, Doris. Good morning, Robert. Sa lahat na nakikinig sa programa, magandang umaga po. Good morning po. Good morning. Go. Yusek, unahin natin ang reaksyon po ng palasyo kaugnay sa mga naging activity kahapon. Meron sa may lungsod ng Maynila, meron sa EDSA Shrine, meron sa People Power Monument. Kumusta po ang assessment ng palasyo at sa mga probinsya, Yusek? Yes, opo. Naging mapayapa po ang naging rally ng ating mga kababayan at nadinig ng Pangulo ang nais nila at yun naman po ang ginagawa ng Pangulo sa kasalukuyan. Pinapapanagot ang dapat na managot at tuloy-tuloy po, hindi po natatapos sa iisang congressman ang pagsasampa ng kaso. So asahan po nila na kapag nandiyan na po lahat ng ebidensya at nakita naman po ng ombudsman na kailangan magsampa po ng kaso dahil may mga reasonable certainty of conviction, sasampahan naman po. At asahan po nila yan. Opo. Yusek, pinanghahawakan po kasi ng mga nagrally na yan na yung kanilang narinig noon na bago magpasko or may magpapasko sa loob ng kulungan. So yun po ang hinihintay nila. Malapit na po bang i-anunsyo yan? Marami naman na bang magpapasko sa loob ng kulungan ngayon. Yung isa, wala lang dito kasi nasa ibang bansa. Okay po? The mere fact po na may warrant of arrest. Okay? Ibig sabihin yan, seryoso po ang Pangulo, seryoso ang administrasyon sa pagtugis sa mga di umano nagnakaw ng pondo ng bayan. So, marami pong malulungkot sa panahon ng Pasko dahil nga malamang yung mga iba pa na sangkot ay doon talaga magpapasko. Oo. Meron na po. Nauna na po yung 8. Opo, pero sabi nila, maliliit ito kumbaga dilis, wala yung big fish. Walang pampano. Oo. Okay, hihintayin po natin yan at sabi nga natin, ang sabi naman ng Pangulo, yung filing po ng cases ay hindi lang pang optics. Mahirap po kasi na nagmamadali, katulad sinabi niya. Hello? Nandito niya, okay naman po. Very clear, Yusek. Hindi naman kailangan na madaliin tapos biglang kulang pala yung ebidensya, madismiss sa bandang huli. Ayaw ng Pangulo ng ganyan. So hintayin lang po natin, umaandar po ang hustisya sa ngayon at hintayin lang po natin. At yun lang po ang request ng Pangulo, huwag sana po silang mainip dahil kahit nga po ang Pangulo, dahil sa dami po, sabi nga mukhang overwhelmed na po siguro ang mga cases na mapupunta sa DOJ at saka sa Ombudsman. Hintayin po natin yan. Opo. Yung pong patuloy na panawagan, meron pa nga iba nagsasabi, lahat kayo mag-resign. Oo, di ba? Lahat na kayo mag-resign. Ubra po ba yun? Ubra po ba yun? At ano po ang reaksyon ng Malacanang doon? Actually, Ma'am Doris, alam naman natin na ang pag-file ng case dapat may due process. Opo. Hindi po ba? Hindi pwedeng EJK tokhang style dito. Due process po. Ang mga nagsumisigaw po kasi na lahat kayo mag-resign. Itanong po natin siguro sa kanila, ano yung prosesong gusto nila after mag-resign ang lahat. Alam naman natin pong hindi po pwede yun. Ang gobyerno po napapaloob po tayo at nasasakop po tayo ng rule of law. So kung halimbawa mag-resign lahat, meron po ba silang plano? Ano yung maliwanag na plano para umandar ang gobyerno ng maayos? So ang dili po kasi sumigaw nang resign lahat. And then after what? After that what? Ganun lang po yun Kaya sana sumunod po tayo sa rule of law, sumunod din po tayo sa batas at sa proseso. Yun naman po ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Attorney, alam natin na ang Pangulo nakatutok kasi partner, di ba, saka nakakita ang Pangulo.
agad magbibigay ng update. Kaya May nga, makakasuhan, Oo. magbibigay ng update na Mhm. i-raffle na ang kaso, Mm. magbibigay ng Ito na update, yung may mga ipapa-aresto. Ano? na-freeze na mga Ayan. assets. Tapos may mga assets Oo. na na-freeze. Correct. Kasi maganda yung gano'n na nanggagaling sa Pangulo mismo. Di ba? Ibig Mismo. sabihin, nasusundan niya. Correct. Pero ito pong mga rally, Yusek Claire, na ginagawa ng iba't ibang mga grupo, ang majority hindi pagbababa sa pwesto ang hinihingi, Oo. kundi ang mas mahigpit na pagbabantay, no, tsaka pagpapanagot sa mga makakasuhan. Ano po ang nagiging nagkakaroon ba o may pressure ba sa administrasyon, sa Pangulo, itong mga sunod-sunod na rally na isinasagawa? Paano po tinatanggap ng Pangulo ang mga ganito pong mga rally? Actually, kahit nung una pa lang na rally, alam na po ng Pangulo kung ano yung gusto ng taong bayan. At yun din po yung gusto ng Pangulo. Di po ba sinabi niya kung hindi siya Pangulo, malamang nandiyan din siya sa labas at sumisigaw ng katarungan para maibalik at kumbaga mapanagot ang dapat na papanagot. So alam na po ng Pangulo yan. So kaya nga po yan din po, at nga yun Robert, Miss Doris, kung hindi ang Pangulo ang nagsimula nito, kung hindi ang Pangulo ang nagnais pa imbisigan ito ng malaliman, siguro wala nagrarally ngayon kasi hindi nila alam ang naganap. Hindi nila alam ang nangyari tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Ang Pangulo ang nag-open, ang nagbukas ng ating isipan, ng ating mata, para malaman kung ano ba ang naganap. Okay. Hindi po ba? Kasi sabi nga natin, kung naiinip sila sa halos or more than 3 months, mag-aapat na buwan, pero marami na pong naganap. Marami na pong naganap na pag-iimbestiga. May nagsoli na ng mga pera, may na-auction ng mga sasakyan, marami ng frozen assets sa ngayon, may kinakasuhan na ang BIR. So, pati mga AMLAC, ang bilis na rin magtrabaho. So, ikumpara natin yung more than 3 months na ginawa ng Pangulo sa ngayon patungkol sa maanumalyang flood control projects as compared sa 6 na taon na umami naman din na mayroong ghost projects. Pero wala po tayo nakita itong klaseng pag-iimbestiga. Malawakang pag-iimbestiga. Di po ba? So, may napanagot ba sa ghost projects na nakaraang administrasyon? Parang di natin nabalitaan. Hindi po ganito lumawak. So, kung hindi sa Pangulo po, na siya ang gusto talaga magpa-imbestiga nung nangyaring maanumalyang flood control projects, hindi siguro po talaga ma-open ang mata ng taong bayan. Kumbaga, lagi lang tayo mag-iisip saan punta, bakit may baha and everything. Pero ang Pangulo po ang nag-umpisa ng pagpapaimbestiga. Okay. So, doon lang po natin makikita kung gaano kaseryoso ang Pangulo para po ipakita sa taong bayan na ito nangyari. So, kailangan natin maibalik ang pera, kailangan natin mapanagot ang lahat ng dapat na sangkot. At yan yung mga sangkot. Yan yung tuloy na babantayan. Siyempre, dyan nakatitig partner. Yan yung tinitingnan ng mga nagrarally. At tayo mismo din, di ba, ng mga individual, Kaya kung nga, ano yung iniuusad ng kaso. correct. Pero yun ang sinasabi ng Malacanang, huwag tayo masyadong ura-urada. Ayan. Kasi mamaya nag-ura-urada, sumabit, ma-technical, di lalo wala tayong kaso, walang Mas makukulong. magandang airtight ang kaso, di ba? Yusek, pwede akong pumihit. Ayan, pipihit tayo. Ayan. May tanong lang ako. Kayo ba ay gagastos ng 500 pesos na Noche Buena? Opo, kasi Yusek, bago mo sagutin yan, nag-uusap po kami dalawa ng partner ko. Ang sagot namin dyan ay kami, tipid na kami. Sa palagay niyo po, ma'am, narinig po ba ng Pangulo yun na po pwede namang 500 pesos? Paano po namin yan gagawin? Pero dito, ma'am, ang tanong naman dito ay kung kaya. Iba po kasi ngayon, may dalawa kasing views eh. More on, ang sabi nila, kaya ko sa kaya. Pero that's not the meaning of Noche Buena. Di ba? Pag when we say daw Noche Buena, dapat tayo sasalo-salo, masagana. Pero masaya lang. Oo, dapat masaya. Dalawa po kasi yung tanong dito eh. And dalawa po kasi naging concept dito eh. Yung 500 ba kaya sa 3 hanggang 4 na pamilya? Yung 500? Opo. Pinag-uusapan nila ngayon ay hindi naman kasi yung value pinag-uusapan ng 500 pesos. It's kung
masaya ba sila sa 500 pesos? May ganun konsepto di ba? Masaya ba sila sa 500 pesos? So, iba na po kasing usapin yung tipid na tipid ba yung 500 pesos? Masaya ba sila sa 500 pesos? At kung kaya yung 500 pesos. Magkaiba po kasi yung konsepto. Okay. Ang problema po, siguro nagiging issue lang dito, pinagsasama nila. Na para bang wag mo naman, bigyan mo naman ng dignidad ng Pilipino. Correct. Correct po. Di ba? Ganun po yun Totoo. Pero iba po kasi yung konsepto kung saan lumulugar yung DTI sa konsepto na pagbibigay ng dignidad. Ibahin po natin kasi dapat siya. So, kung quantity ang pag-uusapan natin, kaya ba yung 500? May nakita akong video kahapon. Ipinakita niya kung paano siya gagawa sa 500 na pang-apat na pamilya. Correct. Okay? Pinakita niya doon na meron siyang pear shape. Naku, I forgot na. Baka mag-commercial pa ako. Letter V. Letter V po yung ham. Pear shape po siya. Letter V yung ham. Hindi yung asing kilalang brand. Opo. Okay? Tapos nakapag-spaghetti siya, siguro good for 4. Wag lang sobrang daming kain. Alam niyo, para mukbang. Hindi na kaya. Hindi kaya ang mukbang sa 500 pesos. Mukbang talaga. Diba? Hindi kaya. And then gumawa siya ng coffee jelly instead of macaroni. Dahil sabi niya, hindi kakasya sa macaroni salad. Nag-coffee jelly siya. I forget the video And ano pa may ginawa niya? Instead of, nagawa pa siya bumili pa siya ng lechon sa 500 pesos, lechon bread. No, 80 pesos. Para festive daw po yung, yung kailang Noche Buena. Lamesa, At nakabili pa po siya ng yung Tetra Pak, na ba tawag, yung juice, na hindi rin branded, pero sa grocery na bibili. Pinakita niya sa video niya, siguro 2 days ago lang, na kaya po siya. Kaya maging festive. Kaya yung 500. Sa pinakita po niya. So, ibig sabihin, iba po kasi yung issue ng yung may dignidad ba yung 500 o kaya yung 500. Ang gusto lang pong ipakita kasi ng DTI dito na we have to thank yung mga manufacturers kasi hindi sila nagtaas ng presyo dahil sa pakiusap po ng DTI. Na kung pwede po ba hanggang December 30, wag po kayo magtaas ng presyo kasi kailangan po ito ng mga kababayan natin. So, yun po siguro yung hindi nakita ng ibang kababayan natin. Dahil, ano ba yan? 500 ba yan? Saan ang dignidad? Hindi po kasi yun yung issue. It's a issue na kaya ba natin na maging masaya? Kung 500 lang yung kaya nating gastusin for 3 or 5 members ng family. So, yun lang po yun. So sana wag pagsamahin ng iba na 500. Wala nang dignidad ng Pilipino dyan. Hindi po kasi yun yung issue ng DTI. Ang DTI po is presyo na mababa para sa Pilipino. Yun po yung gustong ipakita ng DTI. Tanong ko rin nga po, Attorney Claire, kay Robert kanina, at saka isang grupo ng mga supermarkets. Hindi kaya panahon na mag-pivot tayo sa ano yung nakasanayan natin na tradisyon, na yung tradisyonal na Noche Buena. Sabi ko, baka naman po pwede na tinapay at keso na lang tayo. Ano pa ba? Meron na tayong kinanta talaga. Diba? Mahal talaga yung mga bilihin, tumaas talaga. Lalo pa ngayon, ang dami nating kinaharap na kalamidad. Mga sakuna, ay talagang kulang na kulang yung ating budget. So hindi kaya dapat na huwag na muna tayo mag-spaghetti. Dito tayo sa mo nga, Attorney Claire, tinapay na lechon. O yung mga gano'n. Mga alternative. Galing, no? Pwede kaya yun, ma'am? Pwedeng gano'n. Sa akin po kasi, nung pamilya ko po, nakasanayan, nung bata pa ako, hindi talaga kami nag-Noche Buena. Ay, ganyan po ba? Opo, simple lang kami. Tapos, siguro we just thank God na masaya na magkakasama kaming pamilya. Pero hindi kami masyadong festive pagdating sa Noche Buena. Kasi mas ano kami sa pagdadasal na thank you. Alam niyo po yun. Tapos kakasama kami. Para healthy, Attorney Claire, di ba? Gulay-gulay. Magugulay tayo. Ay, talaga. Di ba? Pwede.
mahirap kumain ng madami kapag madaling araw. Totoo din naman. Tama, Pero, tama. Yusek Claire, pero kumusta? Parang balita ka may bagong best friend ka daw? Sino? Sino ito? Wala ko na tatandaan. Kilala ko lang, dalawa lang yung aking sinasabing best friend, si Carol saka si Bing Javier. Kasi pag meron ba ba? O ayaw ako maging best friend? Pag nag-i-scroll ako sa social media, sabi si kayo daw ni VP Sara mag-best Oh, friend. ganun ba? Hindi, nadinig ko nga, hindi daw kami pwede maging best friends. Kasi, Oo. tama ba ako? Yes, Magkaiba yes. kami ng Mag-isip, mag-isip. Sabi ko, admitted naman na hindi kami magiging best friends kasi hindi talaga kami pareho mag-isip. Sabi ko, ang sagot ko kasi dyan, kasi trial lawyer ako since passing the bar. Mhm. At hindi naman ako kurap at wala akong confidential funds. So mahihirapan ako mag-isip, gumawa ng mga resibo tulad ng Mary Grace Piatos, yung ibang mga chichirya kasi wala akong confidential funds. So hindi talaga kami pwedeng mag-isip ng pareho. The shade! Attorney Claire. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako, na-shock ako doon. Pero, ito lang ako, kulit lang, parang bait-baitan po si Doris. Bago natin pakawalan. Oo, bago natin pakawalan. Sa diwa po ng Kapaskuhan. Ayan. Hindi po ba po pwede na kayo ay magsimula na maging BFF nga? At batiin ang bawat isa ng Merry Christmas, Yan. BFF. Oo. Ma'am Doris, mahirap pilitin ang hindi kakayanin. Ako'y wala akong galit. Ako'y nagsasabi lang kung ano yung dapat na malaman din, ma-realize ng ibang tao, ng mga kababayan natin. Opo. Pero sa akin po, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Wala akong galit kahit kanino. Okay. Oo. Ay, kilala naman natin ito si Attorney Claire. Oo. Tagal na. Totoo naman. Totoong tao. Dahil dyan, Dahil Yusek, Merry Christmas! Merry Christmas, Merry ma'am. Christmas! Yan. Merry Christmas! Thank you po! Thank you. Thank you, Ma'am Doris. Thank you, Robert. At sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat. Salamat Mabuhay po. Mabuhay. Si Yusek Claire